Flicker combo at double dash dito sa bagong hero na si Sora na nasa original server na ngayon dahil bagong season. Kung hindi ito ang gagamitin mong item at emblem, hindi mo magagawa yung unlimited skill trick sa kanya. Ito ang mga advanced tips and tricks na dapat mong malaman bago mo gamitin ang bagong hero na si Sora. Umpisa natin sa kanyang normal form. Ang skill na to ay may pangalang Sundering Strike. 3 beses aatake si Sora. Yung unang 2 beses ay close range, pero yung pangatlo ay mas malayo na yung range. After din niyang sumuntok ng 2 beses, pwede siyang mag-dash bago niya ituloy yung pangatlo niyang atake para ma-adjust yung position nito. Pero mini-dash lang ito kaya hindi ka tatagos sa mga wall kapag ikaw ay nag-skill 1 lamang. Ang kanyang skill 2 naman ay may pangalang Wind Strike. Ito ay isang dash na kapag tumama sa kalaban ay mababawasan ng 2 seconds ang cooldown nito. Bukod sa damage ay nakakapagbigay din ito ng 40% slow. Dito naman tayo sa kanyang ultimate na may pangalang Shifting Skies. Pag iniswipe mo pakaliwa ang iyong ultimate, ikaw ay mag-a-ascend into Thunder form. Upon casting, ikaw ay crowd control immune, tapos may 3 kidlat na tatama sa posisyon mo, kaya makatanggap ng damage ang mga malapit na kalaban. Bibilis ka rin lumakad upon casting dahil ito ay may bonus movement speed. Sa loob ng 10 segundo, ganito ang form mo. Yung iyong skill 1 ay may bago ng pangalan na Thunder Flash, kung saan pwede kang lumakad habang nagkakas ng iyong skill 1. Yung kanyang skill 2 naman ay may pangalang Thunder Rush. Ang maganda sa skill na ito, kapag nagdash ka at may tinamang kalaban, marereset ang cooldown ng skill 2 mo nang may 1 second interval lamang. Kaya pwede kang mag-double dash sa minions kung gusto mong abutin yung mga malalayong kalaban. Make sure na sa minions or sa jungle monster ka magdadash kung gusto mong mapalayo ang dash mo. Kapag kasi may tinamaang hero yung dash mo, babangga ka doon sa hero. Kaya hindi mo maaabot yung gusto mong abutin. Maganda to panggulat o panghabol ng mga kalaban. Kasi mabilis to kaya hindi nila ina-expect na papunta ka. Ang iyong Thunder form ultimate naman ay may pangalang Heaven's Wrath. Susuntok etong si Sora sa lupa ng 16 times. Hindi ka mahaharangan ng walls habang ginagawa ang skill na ito. Pero bago mo magamit ang skill na ito, kailangan kumpleto muna ang stack mo, na makukumpleto mo naman sa pamamagitan ng pag-basic attack or skill sa mga hero. Habang ikaw din ay nasa Thunder form, mako-convert ang 30% ng iyong max HP into physical attack. So mas malaking HP build, mas malaking damage sa Thunder form. Kaya lang mas magiging malambot ka. Dito naman tayo sa Turret form. Upon casting, parang ultimate ito ni Tigreal na may higit yung mga kalaban papalapit sa'yo. Yung kanyang skill 2 naman ay may pangalang Skyfall. Kung malapit ka sa kalaban pagkakast mo ng skill na to, matutulak mo yung kalaban tapos mananak up sa dulo. Pero kapag nasa dulo lang siya ng range ng iyong skill 2, knock up lang ang maibibigay nito. Yung kanyang skill 1 naman ay may pangalang Overwhelm. 3 beses pa rin siyang susuntok, pero yung pangatlo ay meron ng stun. Kapag napuno ang stack mo, magagamit mo ang Stormbind. 5 beses susuntok si Sora at may stun yung kalaban kada hit. So basically, lahat ng skill mo ay magiging crowd control kapag ikaw ay naka-turret form. Kapag nag-cast ka ng skill 2, hanggat maaari goal mo na matulak din yung kalaban. Kasi kapag ganito lang ang ginawa mo, isang stack lang ang madadagdag sa'yo. Kukulangin ka para sa combo, lalo na kapag clash, mahirap na mag-basic attack. Kaya hanggat maaari, maitulak mo yung kalaban gamit yung skill 2. Para isang skill 1 na lang, makakapag-ultimate ka na. Sa turret form, pwede mong mahigit yung kalaban gamit ang ultimate tapos flicker. Maganda to panggulat ng mga kalaban, kaya lang tamang timing ang kailangan. Pag-clash, napakalaking bagay ng ultimate mo, lalong-lalo na kapag nakapag-set ka sa mga kalaban. At may enjoy nyo talaga to kasi sobrang dali lang mag-set kapag etong si Sora ang gamit mo. Para magawa yung flicker combo sa kanya, mas maganda kung nasa gilid o nasa likod ka ng kalaban. Kung baga, kailangan malapit ka pa rin sa kalaban para pasok pa rin sa range ng ultimate mo kapag nag-flicker ka. Habang ikaw ay naka-turret form din, mako-convert ang 30% ng iyong physical attack into 10 max HP. Kaya mas maraming physical attack, mas makunat na turret form. Ito ang nakikita kong item at emblem sa kanya. Kung gusto mong ma-maximize ang kanyang skill habang naka-ultimate, sobrang importante na naka-temporal rain ka dito kay Sora. Kasi tignan nyo, kapag tama ang item at emblem mo, unlimited ang skill 1 at skill 2 mo. Pagka-combo mo ng skill 1 tapos skill 2, pwede ka ulit mag-skill 1 at skill 2 muna bago maka-ultimate. At after ng ultimo, meron ka ulit skill 1 at skill 2.
Kapag hindi ka kasi naka-temporal rain kahit tama pa yung item mo, magkakaroon ng delay ang combo mo. Kaya kailangan pagka skill 1 at skill 2 mo, mag-ultimate ka kaagad. Pero yun nga, kapag may 40% cooldown reduction ka na, tapos may temporal rain, unlimited na ang skill 1 and skill 2 combo mo. Effective nga pala siyang gamitin as jungler at XP laner. Mabilis siya mag-farm at kaya niya rin naman i-manage yung laning. Kung nag-iisip ka naman ng mga pwedeng i-counter sa kanya, crowd control. Kasi mahilig sumugod etong si Sora sa mga kalaban. Kapag naka-thunder or torrent form ka kasi, hindi ka makakagain ng stack kung jungle monster or minions ang inaatake mo. Kailangan talaga hero ang mapapatamaan mo ng skill or basic attack para magka-stack ka at magamit yung iyong enhanced ulti. Kaya mahihirapan si Sora kapag maraming crowd control yung kalaban. Malakas tong hero na to, siguradong magiging meta. Yun lamang for this video. Maraming salamat sa panonood and to God be the glory.